Tumambad nga sa ating ngayong umaga ang magandang balita na at the very least, si President Joko Widodo, Indonesian President who was just here for the official state visit niya, has committed na titignan muli nila, rerepasuhin nila ulit ang kaso ni Mary Jane Veloso. At mahalaga ang timing kasi pala magkakaroon na ng eleksyon sa Indonesia muli sa darating na February, and parang ito na yung huling final stretch ng presidency ni President Widodo. Are you optimistic about her getting a clemency, no? Kasi magandang balita pala nung March 2023, may binigyan ng presidential pardon si President Widodo na drug case din, no, ng isang domestic worker na napiit ng more than 2 decades yata. So merong parang nauna na pinatawad na si President Widodo. Attorney Edre. Ay, oo. Meron tayong nasisilayan na bagong pag-asa. Gawa nga nitong welcome development na re-revisit nila yung kaso ni Mary Jane sa Indonesia. So we remain hopeful, lalo na meron ng president na tinatawag, meron ng naunang ehemplo na binigyan ng clemencia yung halos katumbas na kaso dun sa Indonesia. Oo. At Attorney Olalia, ano ho ba ang prayer po ninyo para kay Mary Jane? Na siya po ba ay makabalik syempre dito, tapos kasi meron pong mga dating usap-usapan na dito na lang niya ipagpatuloy yung kanyang sintensya, no? Para at least nandito sa Manila, nabibisita niya yung nabibisita siya ng pamilya niya. Pero kayo po, ano yung prayer niyo po? Pag clemency, talagang patawad na talaga siya ng Indonesian government at makauwi siya dito ng na malaya? Yun ho ba talaga ang inyong pinagdarasal? Kasi iba-iba ang forma ng clemencia. Pwedeng amnestia, pwedeng pardon o pagpapatawad, pwedeng din commutation yung pagpapaikli nung sentensya. Life sentence na lang, imbis na death. Mula sa bitay, gawin siguro ilang taon na lang. Ano ba yan? 13 years na siya nandun, no? Yes. Pero doon sa usapin, lumutang din yan, alipat, na dito na lang daw pagpatuloy. Malabo yun. Malabo yun. Kasi ang di umanong krimen ay nangyari sa Indonesia. Hindi ka naman pwedeng parusahan sa ibang bansa na hindi mo naman nilabag ang batas, no? So, medyo malabo yung ideya na hindi ito na lang ituloy. But in the first place, bakit nga natin hihilingin na dito ituloy? Ang posisyon naman natin ay wala siyang kasalanan at talaga siya ay isang biktima lamang. Noong previous administration, tama ba, Attorney Edre, na si Pangulong Duterte had a hands-off policy dito sa kaso ni Mary Jane Veloso dahil sabi niya hindi siya makikialam sa legal processes ng bansang Indonesia. Ito, sa pagpapalit ng administrasyon at Marcos administration na naman, very active na naman in asking the Indonesian government for clemency. Ay, oo, talagang iba yung posisyon ng dating Pangulo dahil nag-a-align naman dyan sa kanyang so-called war on drugs. Yes. Pero nakakalimutan na hindi naman siya drug pusher o drug user. Biktima siya, di ba? Ng human trafficking, unwilling drug mule. Actually, niloko siya, di ba? Naisahan siya. Ang tawag natin doon, na-dupe siya, no? So, dito naman kay Mr. Marcos Jr., in fairness naman, no? We're very reasonable persons. We see naman and acknowledge na meron namang steps. Although, syempre, sa pamilya at sa grupong migrante halimbawa at sa NUPL na rin kung saan ako ay kinakatawan ay syempre dapat a little stronger naman yung push kasi magkaiba naman kasi yung kaso sa Nueva Ecija. Iba naman yung kaso sa Indonesia. Judicial yun di ba, Ali? Yes, pero yung clemencia is an executive prerogative. No? Sabihin, political and diplomatic yan. So ano man mangyari dun sa legal na o judicial proceedings sa Nueva Ecija, bagamat na-convict na sa unang kaso yung dalawang illegal recruiters at hinihintay na lang itong pangalawa na kusang si Mary Jane mismo ang nagre-reklamo. Ano yan ang tawag ko dyan siguro parallel na track, no? Sabihin, bagamat na may relasyon, pero may sariling palo o sariling buhay. Sabihin,
kahit ano mangyari sa judicial, anytime pwedeng itulak o President Widodo. Patapos, parang valedictory niya na siguro yan. Baka naman pwedeng bigyan nyo na ng clemency yung aming kababayan. Medyo nabitin kami doon Sayang nandito si Presidente Widodo, di ba? Ano ba naman yung Presidente? Ano naman, after all, and it's on record, may mga Indonesia din naman na napalaya Napalaya. Yes. Na nahuli, halimbawa sa Palawan, kung natunghayan nyo yun. Meron din mga pinalaya na mga nahuli mga Indonesian. Hindi naman natin sinasabi na exchange. Ang sinasabi natin ay suklian din naman ng kagandaan loob yung ating mga ginagawa. Opo, diplomatically and politically. Okay. So, Attorney Ed, maybe you can help me, help us explain this further. Itong mga sinasabing legal interrogatories na hinihingi po ninyo sa Regional Trial Court po dito po para kay Mary Jane Veloso. Ano ba po ito? Gaano ka-importante po ito para po sa kaso po ni Mary Jane po? Ay, sa pagkaraniwang pananalita, yung written interrogatories naman ay mga tanong na nakasulat na sasagutin ng isang testigo at isang kaso. Sa katunayan, medyo matagal-tagal na rin na panahon na nagsumitin na kami ng proposed or recommended questions or interrogatory sa legal. At hindi nga bago yung sinabi kahapon ng ating DFA na ang development ay sinumitin na yung mga question. Medyo matagal na nga ho yun hinihintay na lang natin kung kailan at saan po yung deposition. So, hindi ho bago yun. Mahalaga yun kasi si Mary Jane na lang alipat yung nalalabing testigo doon sa kaso niya mismo. Yes. So, hindi maisara yung kaso hanggat hindi naririnig yung kanyang testimonya. Paano mapapatunayan ang kanyang sinasabi na wala siyang kinalaman kung hindi siya tatanungin. Kasi nandun nga siya nakakulong sa Indonesia, imbis na physical o personal na magte-testify siya dito, o kaya sa modern times na ngayon, medyo may CCTV, yung tawag dito, yung on-cam na lang. Yes. Pero ang gusto kasi ng Indonesia, doon mismo sa kulungan niya. So mahalaga yun, hinihintay natin doon sa judicial track. Judicial track yun. Pero yung political diplomatic, anytime, pwede naman na yun. Pwede nang hilingin yun. Yun nga, medyo nabitin tayo. It fell short doon sa ating expectations. Hindi lang namin, Kayo naman siguro, na naniniwala naman ng kababayan natin ay dapat ay tulungan ng ating gobyerno. Kasi maraming mga biktima, hindi naman si Mary Jane lang yan Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.